So ito, mag-react po tayo sa latest presidential survey ng Tangere. We are still 3 years away from 2028. Pero maganda ngayon pa lang medyo pinapakiramdaman na ano ba ang pulso ng taong bayan. At number 1 po sa kanilang presidential survey ay si VP Sara Duterte pa rin with 29%. At ang number 2 si Mayora Leni Robredo with 21%, habang pangatlo si Senator Bongo with 15%. Ang ano dito, ang dating na kailangan tingnan dito is kapag umatras si Senator Bongo, itong 15% niya, malaking porsyento diyan ay maaring pumunta kay VP Sara, at kung ganun yung nangyari, Sara will have a commanding mga around 40% na percentage dito sa survey. So, habang si Idol Raffy Tulfo pang-apat with 11%, o medyo tahimik siya nung nakaraang election cycle hindi siya masyadong ganun ka-active din, so medyo natabunan siguro nung mga balita, tahimik siya, hindi siya exactly kumakampi either sa Marcos o sa Duterte, pero pang-apat si Idol Raffy Tulfo. 11% ang undecided, habang si Speaker Martin Romualdez 6%, Chis Escudero 3%, Robin Padilla 3%. Okay, so ano ang pwedeng makuha dito? Anong pwedeng well, obviously yung pag-dominate ni VP Sara Duterte ay kitang-kita pa rin dito. Kasi yung number 3, 15%, si Bongo, kumbaga ano din yan konting ano na lang, pwede ding madaling makuha ni Inday yan. Wag lang tumakbo Senator Bongo, makakakuha siya ng marami dyan. So it is still a very big challenge, at ang parati nating pinupunto, kapag naghati-hati yung pong malalakas na tatakbo laban ka dito kay VP Sara, mahihirapan po talaga. Ang pinaka-best na paraan po dito is kung magsanib puwersa yung pong mga pinks, si Leni Robredo 21%, si Idol Raffy, si Idol Raffy naman between 11 to 20%, diyan naman naglalaro yan Kung magsanib puwersa yung dalawang yon, tas pwedeng samahan mo ng makinarya o ng resources ng admin, that might be the only feasible way. Okay? Yan yung pinaka-rational na plano na pwede mong makuha if you want to beat Sara Duterte sa 2028 elections, kapag siya ay makalusot dito sa impeachment na gagawin ngayon sa Senado. Okay, so yun ang pinaka-obvious na makukuha mula doon sa mga info dito ng Tangere. Another interesting na dagdag dyan is merong vice presidential survey kung saan number 1 si Senator Bongo with 36%, pumangalawa si Bam Aquino with 26%. So parang meron pa tong meron pa tong hangover mula doon sa huling senatorial elections, which means kumbaga si Bam Aquino ay tinitignan na as a strong vice president contender. Okay? Ganun ay tingin sa kanya dahil nag number 2 siya. Ganun naman kadalasan kung sino yung number 1, number 2, talagang tinitignan na for a higher position ngayong 2028. Habang si Idol Raffy 11%, Senator Risa 6%, Chis Escudero 4%, Erin Tulfo 4%. Kaya sa akin kung titingnan mo baka mas wiser na kandidato, na standard bearer for the pink side si Bam Aquino I think si Leni Robredo, in as much as gusto ko naman si VP Leni, si Mayora Leni, okay naman din siya, maganda din naman yung mga pinapakita niya, baka that's her limit baka hanggang doon baka it would be better for Leni to step aside and let Bam lead the way for the pinks. Okay, either si Bam o si Risa, pero kung pagbabasihan mo yung mga surveys, mukhang mas prefer ng tao si Bam. Ayun, siguro mas may mas may kabit yung pong Aquino name kasi syempre Aquino matagal na yan. Kumbaga talagang it's something na people could easily attach to kaya maaring mas mataas si Bam Aquino kumpara kay Senator Risa. So sa akin, baka dapat tignan na si Senator Bam yung pong maging standard bearer ng pinks and tignan na din yung possible alliance, kasi kung titingnan mo din, pag pinagsama mo si Bam at saka si Raffy Tulfo 26 tsaka 11%,
'Di ba? That might be enough para talunin kung sino man ang VP na ilalabas nitong mga may sug ng mga DDS side. Na ayan, Senator Bongo starts out with a big 36% kaagad eh. Idagdag mo yung kay Robin na 3%, mga 39%. So that might be the only way din. So ang possible way moving forward, kung pagbabasihan yung survey ngayon, syempre maraming mangyayari 3 taon. Marami pang lalabas na pangalan dyan. An alliance between the Pinks and the Tulfos might be the only possible way moving forward. And ito, sinabi ko to sa vlog ko, in as much as ayokong turuan sana sila VP Sara, ayoko silang bigyan ng strategy, another name to look out for pagdating sa VP is si Marcoleta. Yun ang sinasabi ko Kung pipili si Sara Duterte ng VP niya, I think si Marcoleta yung may pinaka mabigat na pwede niyang dalhin, dahil merong command votes na daladala si Marcoleta Pag nakuha mo si Marcoleta as VP, pag napapayag mo siya as VP, malamang makukuha mo na yung suporta ng kanyang organisasyon So doon pa lang meron ka ng dagdag kaagad. May karga ka na kaagad. Unlike kung kukunin mong VP si Senator Bongo, si Senator Robby, na pareho lang kayo ng base. Na pareho kayo ng pinagkukunan na suporta. And of course, ang pinaka-obvious din, kumbaga ang pinaka-kailangan tignan talaga is how to break yung solid hold ng mga Duterte sa Mindanao. Yun talaga yung very big, kumbaga kung merong term mission impossible. Napakahirap gawin, pero hindi mo dapat gawin mo pa rin. Dapat hanapan mo pa rin ng paraan. Hindi pwedeng isuko mo na lang o hayaan mo na lang. So yun yung isang kailangang hanapan din ng paraan if you want to have a decent challenge for 2028. So yun lang yung masasabi ko. A Pink and a Tulfo coalition, that is the only way moving forward. Kung pagbabasihan mo to, mahaba yung daan. Ako, I prefer Bam over Lenny. Yan, ganun kasimple yung aking kasimple ang aking analysis sa sarili ko lang naman. Syempre, kanya-kanya naman tayo lahat. So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Mamaya mag-live tayo. Bye-bye.